So kung naghahanap ka ng isang running watch, smartwatch, baka ito na yon, ang Mibro GS Active 2. So sa video na to, samahan nyo ako pag-uusapan natin yung mga highlights ng relong to, pati na rin yung mga features na nagustuhan ko nito at hindi ko masyadong nagustuhan. So unahin muna natin yung pag-unbox para malaman natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na makukuha natin nitong GS Active 2 ng Mibro kung bibili tayo nito. Pero actually, fake unboxing siya kasi andito na yung relo. Pero syempre, ipapakita ko muna kung ano ba yung mga kasama kung bibili tayo nito. So bale, ito yung user manual niya. Tapos meron tayo nitong charging cable niya na magnetic. So didikit lang siya dito kung magcha-charge tayo. At saka syempre, yung dalawang strap niya, itong nasa relo mismo is yung nylon strap. Tapos yung isa is yung silicone strap. So yung pinakauna nakita ko or napansin ko sa relong to at nagustuhan ko sa kanya is yung looks niya. Napaka-elegante niyang tingnan. Parang classic watch na hindi nagmumukhang running watch o kaya isang smartwatch. Tapos kung mapapansin nyo, meron siyang dalawang buttons dyan. Ito yung crown niya. Tapos itong isa naka-label dyan is sports button na pwede nating gamitin or i-customize para sa iilan pang functions. And then malapit dito sa sports button, meron din siyang mic dyan. Tapos sa kabila, meron din siyang iisa pang mic. Tapos, malapit dyan sa mic na yan, meron din siyang speaker. Kasi itong relong to, pwede natin gamitin sa Bluetooth calling kung malayo tayo sa ating mga cellphones. As long as, syempre, connected siya sa Bluetooth. Tapos dito naman sa likod, yung charging contact niya at saka sensor. Kahit na majority ng kanyang material na gamit is plastic, pero so far magandang klaseng plastic siya. Tapos magaan lang din siya at around 39 grams. Kahit na sabihin na natin, relatively medyo malaki siya. Around 46 mm itong relong to. Pero, hindi siya awkward tingnan. Yan din yung isa sa nagustuhan ko sa relong to. Kasi bumagay siya sa aking maliit na pulsuhan. Kahit na 46 mm siya. Ano nga, magaan siya. At around 39 grams, gamit itong nylon strap. Now, in terms of display, AMOLED siya, 1.32 inch. Tapos yung peak brightness niya is around 1,200 nits. So, napaka-smooth, napaka-responsive ng kanyang display. Ayan. Saka idagdag ko na rin, 580M rated siya. So pwede natin itong mabasa habang naliligo tayo sa banyo, naghuhugas tayo ng pinggan o kaya naliligo or lumalangoy tayo sa tubig. Pagdating sa battery nito, meron itong capacity na 350 mAh. Na so far sa daily use, umaabot siya ng up to 15 days. Tapos kung basic mode naman, umaabot siya ng 30 days. Now base naman sa experience ko, sa isang oras na takbo ko na merong GPS, nagbawas siya ng around 5% sa battery. Na para sa akin, good enough na yon. And so far sa mahigit isang linggo kong paggamit ito, isang beses ko lang siyang na-charge at meron pa siyang around 45% na remaining battery. At syempre, yun nga mention ko kanina na nung ginamit ko siya sa takbo ko, meron siyang GPS. So, meron siyang built-in GPS. So wala tayong problema dito kung tatakbo tayo, hindi na natin pa kailangan dalhin ang ating mga cellphone. Actually, naka-dual frequency yung GNSS niya. And so far, pagdating naman sa accuracy ng kanyang GPS, hindi naman siya nagkakalayo dito sa relo na triple yung presyo. Ito yung Garmin Forerunner 165. By the way, nakalimutan ko nga palang i-mention na itong strap niya naka-quick release. So madali lang siyang palitan kung meron tayong ipapalit nito. As far as sensor is concerned, isa to sa talagang napansin ko na relatively accurate din or comparable sa aking Garmin Forerunner 165. Kasi halos magkapareha lang sila ng reading. 1 to 2 beats lang yung difference. Para sa akin, good enough na siya. Especially na ako yung tipo ng runner na tumatakbo na nakabase sa heart rate. Or most of the time, yung takbo ko, low heart rate training na kailangan kong magbase sa aking heart rate. So ko lang idagdag, since tumatakbo ako na nakabase sa heart rate, meron siyang reminder or parang alert na kung nakaset siya sa isang certain limit, pagdating sa heart rate, nag-a-alarm or nagre-remind siya na lumalampas ka na. So para sa akin, nakakatulong yun para sa mga training ko. Now, aside sa built-in GPS, pwede din natin tong isync sa ating mga Strava account. So kung maghilig kayong mag-post ng mga takbo nyo sa Strava, pwedeng-pwede itong relong to. Kung di ako nagkakamali, merong 100 plus sports mode ang relong to aside sa running. So, napakaraming pagpipilian. Anyways, aside dun sa mga features na na-mention ko, syempre, ang nagustuhan ko rin dito sa relong to is meron siyang step tracker, meron siyang heart rate monitoring, o nare-record niya yung ating resting heart rate. Meron din siyang sleep tracking. Tapos meron din itong feature na nag-e-estimate sa ating VO2 max at saka VDAT. Tapos meron din siyang barometer saka altimeter. Yung altimeter nagagamit natin kung tumatakbo tayo, especially sa mga lugar na merong elevation, mga uphill, tapos merong downhill na may measure niya. Now kung meron mang nagkulang sa relong to, especially sa running features, is yung interval feature. So wala tayong interval feature na pwedeng magamit dito sa relong to. Although itong isang button niya dito sa baba, pwede nating magamit para manually
ilap natin yung ating mga takbo para magsilbi na ring interval. With all that being said, kung isa kang aktibong tao, naghahanap ka ng isang running watch or isang relo na pwede kang sabayan, tapos good looking na rin para sa mga gala mo, para pamorma, I think you should consider itong GS Active 2 ng Mibro.